Maulang gabi po sa bawat isa sa atin at muli salamat sa ating Panginoon sa ginawa niya po sa maghapon sa ating pong panambahan at patuloy tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos sapagkat yan po ang kailangan natin. Sabi nga ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ano ho? So nandito po kami ulit sa Batak ngayon dahil po sa aming prayer day ng mga pastors and workers, ano ho, at dahil marami pong activities ang churches, ano ho, and including our youth camp sa darating po na December, mga kapatid, at dahil napakalaga po sa buhay ng mga kabataan na makilala ang ating Diyos upang sila po ay talagang lalaki na may pagkatakot sa Diyos, at makikita po natin na sila po ay magiging blessing sa ating bansa, ganun na rin po sa ating pong pamilya. Alright, so tayo po ay alright, so medyo mahina po ang signal sapagkat malakas po ang ulan, lalag, ano ho. Basta tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataong ito upang kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Patuloy niyong encourage muli ang bawat isa, Panginoon, at matuto kami ng mga prinsipyo ninyo at patuloy na lumago po kami sa pananampalataya upang kami po matibay sa pagharap ng mga challenges po sa buhay. Patawad, Ama, sa lahat ng kasalan, pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating text po ay dito sa Proverbs 4 verse number 7. Sabi po ng Bible, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. So ang pamagat po natin ay wisdom is the principal thing. Or ang ibig sabihin po ito nitong principal ay the main thing. Okay? Ang pangunahin. Sa buhay po natin, ano ho, yung wisdom ay napakahalaga para sa ating mga decision making. Ano po? And alam niyo po, sabi ng Proverbs 9:10 ay the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? So ang pagrespeto at pagsunod sa ating Panginoon ay dyan po nag-uumpisa na nagkakaroon po tayo ng wisdom, kapatid. And ang wisdom na binibigay ng Diyos according sa Book of James ay first pure. Wisdom from heaven or from above is first pure, sabi ng Biblia. Puro, without hypocrisy, and without partiality. Ano ho? And katulad ng sabi ng Biblia dito, ay ito po yung principal thing, ano po, or main thing. Sapagkat araw-araw po ay gumagawa po tayo ng decision making. Pagka tayo po ay nagkamali ng decision, tayo po ay magsasuffer ng consequence ng ating decision, di ba? So mahirap pong magkamali eh. Kaya nga po we can learn from the Word of God what to do para po matama ang decision making po natin. By the way, we can also learn from the wisdom of others and even from the mistake of others. Alam niyo po, pag natututo po tayo sa wisdom ng iba, alright, sabi nga ng Biblia, yung wisdom na binibigay ng Diyos ay talagang para sa lahat. Nandun nga sa bundok, sabi niya sa taas ng bundok, sumisigaw ang wisdom. Anong ibig sabihin yon? Yan po ay merong pagkakataon lahat na magkaroon ng wisdom ng ating Panginoon. Upang sa ganon, maging tama po ang ating decision making sa buhay. Sapagkat sabi ko nga, pag nagkamali tayo ng decision, ay we will suffer the consequences of our decision. Patungkol po sa pag-aasawa, pag nagkamali ka ng asawa, yung bubugbog pala, di ba? Oo, so bubugbugin niya, tatagayin niya, or sasaktan niya. Bakit? Sapagkat wala po siyang wisdom galing sa Diyos sa pagpili. And lifetime ay magsasuffer po siya ng kanyang decision. Ano ho? Ganon din po ang isang tao. Pag didesisyonan niya na magtigil na ng pag-aaral, she will suffer the consequences of his decision, kapatid, di ba? So ano man po ang decision making natin, mapatrabaho man yan, mapabusiness man yan, mapapamilya man yan, mapapag-aaral man yan, makacareer man yan, ano pa man, kapatid, napakahalaga po ng decision.
Kaya nga sabi ng Biblia, doon sa Book of James 1 verse number 6, if any man lack wisdom, let him ask of God, sabi ng Biblia. Pag tayo po ay naglack or nagkulang ng wisdom, sabi ng Bible, let him ask of God. Humingi tayo sa Diyos. Ano ho? At sabi niya, which giveth to all men liberally. Anong ibig sabihin nun? Ibibigay niya at ibibigay sapagkat hindi naman po madamot ang ating Panginoon. Alright? So, kung lack tayo ng wisdom for our decision making, humingi lang tayo sa Diyos para hindi po tayo magkamali ng decision. Ano ho? At sapagkat binibigay niya ang sabi ng Biblia. Alright? Huwag padalos-dalos sa mga decision. Alam niyo, ang taong padalos-dalos ay madalas nagkakamali. Ang taong padalos-dalos, hindi pinag-iisipan, hindi hinihingi ang wisdom ng Diyos, kung kalooban ba ng Diyos yan, yung kalooban ba ng Diyos ang trabaho niya, ang karir niya, kalooban ba ng Diyos ang course niya, kalooban ba ng Diyos yung bibilhin niya. Oo, padalos-dalos, di ba? Ngayon, pagka nagpadalos-dalos siya at nagkamali ng kanyang decision making, sasabihin niya, ay sisisihin niya rin kung sino-sino. Sisisihin niya yung asawa niya, sisisihin niya yung katrabaho niya, sisisihin niya. Nagsisisihan. Bakit? Sapagkat hindi mali yung decision na ginawa niya. Bakit mali? Kasi walang wisdom. Bakit walang wisdom? Kasi hindi humingi sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, if any man lack wisdom, let him ask of God. Alright? So humingi po tayo. Huwag po tayong padalos-dalos. Sabi ulit ng Bible, wisdom is the main thing or principal thing. Kung ang wisdom ay principal or main thing, therefore, sabi ng Biblia, get wisdom. Alright? So, saan nanggagaling ang wisdom? Sa Diyos. Di ba? Sino yung taong may wisdom? Alright? Yung humihingi ng wisdom galing sa Diyos. At kaya siya nagiging wise sa kanyang decision. At pag wise yung decision niya, tama rin ang kanyang direction. Di ba? Tama rin ang kanyang destination, kapatid. Kung tama ang kanyang wisdom, tama ang kanyang direction, tama rin po yung kanyang destination. Kaya napakahalaga po ang paghingi natin ng wisdom sa ating Panginoon when it comes to any kinds of decision para po sa ating pamilya, para sa pag-aaral, trabaho, negosyo. Panginoon, anong bubuksan kong business? Di ba? Pwede ba itong business na ito? Hingin muna sa Panginoon ang wisdom. Baka naman wala kang wisdom, magbukas ng ang business, mabankrupt agad. Bakit? Alang hiningi ang wisdom galing sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos lahat, meron po siyang wisdom para sa lahat ng bagay. Ang Diyos po ay meron po siyang gusto sa lahat ng bagay. May solusyon ang Diyos sa lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga po babasahin natin ang salita ng Diyos, makikinig tayo ng preaching ng salita ng Diyos, sapagkat punong-puno po ang wisdom galing sa Biblia. At alam niyo po, pag sinunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos, ay sigurado tama ang direction natin, tama ang destination natin, at sa kahuli-hulian, satisfied po tayo, fulfilled tayo, at masaya po ang consequence ng ating decision. Kaya let him ask of God, sabi ng Biblia, before any making decision. Sabi ko nga, ang padalos-dalos ay madalas nagkakamali. Alright? Ang nagmamadali ay nagkakamali. Di ba? So, pero ang nananalangin sa ating Panginoon ng wisdom ay meron siyang tamang direction and destination. Okay? So, let him ask of God, sabi ng Biblia. Because wisdom is the main thing. Alright? Para hindi po tayo magkalali ng decision making po natin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig. At kahit po yung kanilang mga pamilya, saan man sila naroroon, o Diyos, kayo po ang mag-bless. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At shout out kay Kuya Mark Anthony Silak dyan sa Batak, dyan sa Palungpong. Ganon din po kay Kuya Hans dyan sa Bulacan. At Mami Helen dyan po sa Mangaldan.
at Nanay Cristina Calyos, Nana Tina, dyan po sa Kandon. Magandang gabi po sa inyo po dyan at sa lahat pa po ng nakikinig. Saan man dako ng mundo, ang Panginoon po ang magbigay ng wisdom sa bawat isa. God bless po. See you on our next episode. God bless.